Sugatan ng 87 anyos na babae ng pagsasaksaki ng kinakasama ng pamangkin nito sa Alitagtag, Batangas. Samantala, sugatan rin ng 60 anyos na lalaki sa Cuenca, Batangas matapos saksaki ng isa pang lalaki dahil umano sa alitan. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Nakaupo lang daw sa kanyang higaan ang 87 anyos na babae na residente ng Alitagtag, Batangas pasado alas 5 ng hapon noong Sabado nang bigla umanong pagsasaksaki ng 28 anyos na kinakasama ng pamangkin nito. Sa investigasyon ng pulisya, personal na dumulog sa himpilan ng Alitagtag PNP ang pamangkin ng biktima at inireport ang insidente. Ito pong ating suspect naman ay mentally challenged. Meron pang history siya ng lucid interval, yung nawawala sa sarili. Noong moment na yan, nagpapahinga yung victim natin sa kwarto niya, then bigla na lang po siyang pinasok ng suspect natin sa pinagsasaksak. Wala rin daw naging alitan ng suspect at biktima ayon sa pulisya. Ganda ko binquery natin doon sa suspect. Ang sabi niya parang may bumubulong sa kanya. Typical na situation ng isang mentally challenged na tao. Naisugod sa ospital ang biktima matapos makita ng pamangkin na duguan ang kanyang tiyahin. Ang suspect nahuli rin ng pulisya sa mismong bahay ng mga ito sa barangay Dalipit West. Sa ngayon, nasa kustodiya pa ng Alitagtag PNP ang suspect, ngunit ayon sa pulisya, hindi na raw itutuloy ng pamilya ang pagsasampa ng reklamo laban sa suspect. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima at ang suspect. Sa bayan naman ng Cuenca, Batangas, sugatan din ang 60 anyos na lalaki matapos saksakin ng 69 anyos na lalaking nakaalitan umano nito sa kalsada. Ayon sa pulisya, naingayan umano ang biktima sa suspect at nang sawayin niya ito, umalis ang suspect sa lugar at pagbalik nito, dito na niya pinagsasaksak ang biktima. Ang pinagawayan lang talaga nila, nagreklamo itong suspect na medyo malaki maningil daw yung ibang driver ng tricycle. And then si victim natin ay naingayan nga po. So he confronted the suspect, telling him na medyo maingay na siya. Hindi sila nagkasundo, nag-aaway. Agad din naman nahuli ang suspect at narecover mula sa kanya ang isang balisong na ginamit umanong panaksak sa biktima. Nahaharap sa kasong frustrated homicide ang suspect na nasa kustodiya na ng Cuenca Police Station habang patuloy pang nagpapagaling ang biktima ayon sa pulisya. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang biktima at ang suspect. Kasama si J. R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.